Heto na! Ang bulong ni Maricel Celi Navarro sa sarili ay halos malunod sa nakakabinging katahimikan ng malawak na hardin ng Alonso. Ang hangin ay tila yelo at sa bawat paghinga, naramdaman niya ang bigat ng gintong tarangkahan sa likod niya. Isang balakid sa pagitan ng kanyang simpleng mundo at ng naghihintay na karangyaan. Hindi ito ang bahay ng kanyang mga pangarap. Isa itong kuta ng isang imperyo na, sa loob ng 5 taon, ay pinagmulan ng kanyang lihim na pait. Humakbang siya pasulong. Ang bawat yabag ay may bigat na hindi lamang ng kanyang pangarap na maging isang rehistradong nurse sa ibang bansa, kundi pati na rin ng isang misyon. Isang misyon na iginawad sa kanya ng kanyang lolo Mateo Rivera, isang pangalan na may parehong kapangyarihan at puot sa mundo ng mga mayayaman. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong damdamin ng pag-asa at paghihiganti. Nang makarating siya sa malaking pinto, bumukas ito ng walang ingay at bumungad sa kanya ang isang matandang babaeng nakasuot ng uniporme ng kasambahay. Ang mukha nito ay parang marmol, walang emosyon, sumisigaw ng profesionalismo, ngunit may bahid ng pagkaalarma. "Ikaw si Maricel Navarro?" tanong ng babae. Ang tinig ay matigas at malayo. "Opo, ma'am. Ako po si Celi," tugon niya, pilit nang ngumingiti. "Ang bagong nurse ni Senyor Sebastian," sabi nito, tila isang pahayag, hindi tanong. "Sundin mo ako at huwag kang mag-abalang maging sobrang palakaibigan." Hindi niya gusto. Naramdaman ni Celi ang hapdi, ngunit pinigilan niya. Ito ang mundo ng Alonso, isang mundo na napakailap sa mga tulad niya. Dinala siya sa isang malaking silid na mas malaki pa sa buong apartment niya. Ang hangin ay mabigat sa halimuyak ng mamahaling pabango at isang kakaibang pait. Nakaupo sa isang high-back chair, nakatalikod sa kanya, ang figura ng isang lalaki. Ang kanyang profile ay matalim at seryoso. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, na parang bagong gising mula sa isang bangungot. Ito si Sebastian Alonso, ang binatang bilyonaryo na, ayon sa balita, ay nawalan ng paningin dahil sa isang aksidente, at kasama nito ang kanyang pananampalataya sa sangkatauhan. "Nandito na ang bago mong tagapagbantay, Senyor Sebastian," malamig na sabi ng matanda bago umalis. Isang matalim na hininga ang pinakawalan ni Sebastian. Hindi siya lumingon. "Ano ang gusto mo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malalim at may bahid ng pagkapagod, ngunit puno ng kapangyarihan. Pera? Katanyagan? Isa pang pamilya na gustong makisakay sa pangalan ng Alonso? Napataas ang kilay ni Celi. Hindi ito ang simula na inaasahan niya. "Ginoo," sabi niya, pinanatiling kalmado ang kanyang tinig. "Narito ako para sa trabaho. Hindi ako tagapagbantay. Ako ang iyong nurse. At kung sa tingin mo ay makakakuha ka ng katanyagan mula sa akin, ibig sabihin ay hindi mo pa tinitingnan ang balita." Biglang tumindig si Sebastian. Ang kanyang galaw ay mabilis at walang babala, ngunit halata ang paghahanap ng espasyo. Ang kanyang mukha ay nahaharap na ngayon kay Celi, at kahit na ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang lakas ng kanyang presensya ay halos nakakabingi. Ang papisil ng kanyang labi ay nagpakita ng pagkairita. "At ano ang ipinagkaiba niyan?" tanong niya, tumatawa ng mapait. "Ang lahat ay may presyo. Ang lahat ay may hangarin. Sa tingin mo ay naiiba ka, Miss Navarro? Nagkakamali ka." "Siguro," sagot ni Celi, hindi umatras sa kanyang titig. "Ngunit ang pagkakamali ay nasa iyong paghuhusga. Hindi ako nandito para kumuha. Nandito ako para tumulong. At sa totoo lang, kung ang tingin mo sa lahat ay pera, siguro ikaw ang nawawala ng higit pa sa iyong paningin." Isang saglit ng katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang pait sa mga salita ni Celi ay tila tumama kay Sebastian. Ang kanyang pisyonomiya
ay lumambot ng bahagya, ngunit ang kanyang pagkairita ay nanatili. Mayroon akong 6 na buwan na kontrata. Ginoo, patuloy ni Sally. Ang trabaho ko ay tulungan kang maging malaya. Kung ayaw mo, maaari kang maghanap ng iba. Ngunit kung tatanggapin mo ako, kailangan mong sundin ang aking mga tagubilin. Magsisimula tayo sa mga simpleng bagay. Inabot ni Sally ang isang mahabang puting tungkod na may pulang tip na nakasandal sa gilid ng mesa. Ito ang unang hakbang, sabi niya, pilit na inabot kay Sebastian. Ang iyong mga mata ay hindi gumagana, ngunit ang iyong iba pang mga pandama ay kayang umangkop. Tiningnan ni Sebastian ang tungkod na parang isa itong ahas na nakahiga. Hindi ko kailangan iyan, matigas niyang sabi. Kailangan mo yan, Ginoo, giit ni Sally. Hindi lamang para makapaglakad ka, kundi para makabalik ka sa buhay mo. Nag-aalangan si Sebastian. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ang kanyang pagkairita ay bumabalik. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ni Sally ang isang bahagyang pag-aalinlangan, isang pag-asa na halos hindi nakikita. Ito ang kanyang pagkakataon. Nagsimula ang mga araw sa isang ritual ng pagtutol at pagtitiyaga. Tinuturuan ni Sally si Sebastian na gamitin ang gintong tungkod, ang puting tungkod, gaya ng tawag niya rito. Ang bawat hakbang ay isang labanan. Ang bawat pagdulas ay isang pagkakataon para sa mga mapait na salita ni Sebastian. Ngunit sa bawat pagkakataon, hindi sumusuko si Sally. Isang hapon, habang nag-eensayo sila sa hardin, mayroon siyang nakitang isa pang bagay. Isang pares ng augmented reality, AR glasses, na nakahiga sa isang coffee table na tila hindi nagagamit. Ano ito? Tanong niya kay Sebastian. Mga baso na dapat sana'y makatulong sa akin na makakita muli, sabi ni Sebastian na may sarkastikong nangiti. Puro kalokohan. Akala ba nila ay masosolusyunan ang lahat ng problema ng tao sa teknolohiya? Ngumiti si Sally. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Ganyan din ang tungkod. Hindi mo rin inakala na makakatulong. Ngayon, subukan mo ito. Muling tumutol si Sebastian, ngunit ang kanyang pag-aalinlangan ay mas kaunti na ngayon. Suot niya ang baso. Nagpakita ng digital interface sa kanyang paningin na ipinapaliwanag ang mga bagay sa kanyang paligid. Ito ay kakaiba, bulong niya. Tiwala lang, Ginoo, sabi ni Sally. Ang kanyang puso ay gumaan nang makita ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang bawat malaking pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. Sa mga sumunod na linggo, naging mas maayos ang kanilang ritmo. Si Sebastian ay unti-unting naging mas bukas sa mga teknolohiya na inaalok ni Sally at mas matapang sa kanyang mga pagtatangka. Nakakita si Sally ng pag-asa sa mga mata ni Sebastian kahit na ang mga ito ay walang kakayahang makakita. Isang gabi, habang naglalakad si Sally sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Sebastian. Nakikipag-usap siya sa telepono. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad, na parang hindi pa rin siya nawalan ng isang araw sa pagiging CEO. Kailangan kong malaman ang lahat ng detalye tungkol sa proyektong yon. Ang bawat sentimo, bawat dokumento. At huwag mong sabihin sa akin na hindi pwede. Hindi ko yan tatanggapin. Kinabukasan, habang inililigpit ni Sally ang mga bagay ni Sebastian, napansin niya ang isang larawan na nakasandal sa gilid ng mesa. Kinuha niya ito. Isang lumang larawan na medyo lumana. Isang batang Sebastian na nakangiti kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit sa isang sulok ng larawan, may isang bahagi na tila napunit o nasira. Isang bahagi na tila sinadyang alisin. Habang tinitingnan ni Sally ang larawan, naramdaman niya ang isang kaba sa kanyang dibdib. Bakit may bahaging nawawala? Sino ang nasa bahaging yon? Biglang, bumalik ang isang bahagi ng alaala.
Ang mga sinabi ni Don Mateo Rivera, ang kanyang lolo, huwag kang magtiwala sa Alonso. Mayroong isang bagay na itinago nila mula sa lahat, isang sikreto na kailangan mong ilantad. Naramdaman ni Sally ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang likod, ang larawan, ang sirang bahagi, ang mga salita ng kanyang lolo. Hindi ito simpleng pagkakataon. Sa isang iglap ng galit at pagkabigo, ibinato ni Sebastian ang kanyang tungkod. Hindi niya narinig si Sally na pumasok at ang pagkairita niya sa kanyang kawalang kakayahan ay sumabog. Ang tungkod ay tumama sa mesa at pagkatapos ay tumama sa larawan. Ang lumang larawan ay nahulog at nang kunin ito ni Sally, laking gulat niya. Ang bahaging napunit ay hindi lamang isang simpleng aksidente. Ito ay isang sinadyang pagpunit. At sa likod ng bahaging napunit, may isang piraso ng papel na nakakabit, na may sulat kamay. Hindi niya ito mabasa, ngunit ang pakiramdam niya ay ang lihim na yon ay mas malalim kaysa sa naisip niya. Napakagat si Sally sa kanyang labi. Ang mga salita ng kanyang lolo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang lumang larawan na ngayoy masisira na ay nakahiga sa palad ni Sally. Ang bahaging punit ay parang ngumingiti sa kanya. Sa likod ng punit na bahagi, may bahid ng tinta na tila marka ng pangalan, ngunit imposibleng basahin. Ang huling kaganapan noong nakaraang gabi, nang ibinato ni Sebastian ang tungkod at tumama sa larawan, ay nag-iwan ng isang kakaibang pakiramdam sa kanya. Hindi lamang siya nagulat sa pagbugso ng galit ni Sebastian, kundi pati na rin sa biglaang paglitaw ng nakatagong bahagi ng larawan. Miss Navarro, ang tinig ni Sebastian ay malalim, at ang kanyang mga mata, kahit walang buhay, ay tila nakatitig sa kanya. Mabilis na ibinalik ni Sally ang larawan sa mesa. Pilit na pinanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Narito lang po ako, Ginoo. Aayusin ko lang po ang mga gamit niyo. Ay hindi sumagot si Sebastian, ngunit naramdaman ni Sally ang bigat ng kanyang tingin. Kahit nabulag siya, parang may kakayahan siyang makaramdam ng mga bagay na hindi nakikita. Nagsimula ang panibagong araw ng kanilang pagsasanay. Ang pagtutol ni Sebastian ay unti-unting lumambot, napalitan ng isang uri ng pagtanggap na parang sumusuko na siya sa ideya na si Sally ay naroon para manatili. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya patungo sa pagiging malaya, mayroong isang uri ng pader na nananatili sa pagitan nila. Isang hapon, habang nag-iensayo sila ng physical therapy sa gym na nasa loob ng mansyon, mayroong isang sandali na nagpabago sa lahat. Tinutulungan ni Sally si Sebastian na gawin ang mga arm exercises. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa mga bisig nito. Sa isang hindi sinasadyang pagkilos, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang dumaan sa katawan ni Sally, isang hindi inaasahang kilig na nagpatayo ng balahibo sa kanyang braso. Mabilis niyang inalis ang kanyang kamay, ngunit naramdaman niya ang init na nanatili. Okay ka lang ba, Sally? Tanong ni Sebastian. Ang kanyang tinig ay mas malambot kaysa sa karaniwan. Naramdaman ni Sally ang pagbabago sa kanyang boses. Opo, Ginoo. Sagot niya, pilit nang ngumingiti. Medyo napagod lang po ako. Ngumiti si Sebastian. Isang manipis na ngiti na halos hindi nakikita, ngunit sapat para bumilis ang tibok ng puso ni Sally. Hindi ito ang ngiti ng pagkairita, kundi ng isang bagay na mas malalim. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Sally ang mga maliliit na pagbabago kay Sebastian. Mas madalas siyang magtanong, hindi lamang tungkol sa kanyang kalusugan, kundi pati na rin tungkol sa kanyang buhay. Nalaman niyang mahilig pala ito sa classical music at madalas itong nakikinig sa mga radio drama, isang bagay na hindi niya inaasahan sa isang bilyonaryong tila yelo. Nagkaroon din sila ng mga sandali ng katahimikan na hindi na awkward, kundi puno ng isang kakaibang pag-unawa. Isang umaga, habang inihahanda ni Sally ang almusal ni Sebastian,
Sinubukan niyang muli ang tungkol sa AR glasses. Ginoo, bakit hindi mo subukang gamitin ulit ang mga baso? Kung sakaling makatulong ito sa iyong pagbabasa o sa paghahanap ng mga bagay. Para ano pa, Sally? Sebastian sighed, puno ng pagkabigo. Para makakita ako ng mga ilusyon. Ang mundo ko ay madilim na. Pero hindi naman ibig sabihin na walang ilaw, giit ni Sally. Ito ay tulong, hindi kapalit. Bigyan mo ng pagkakataon. Kahit para lang makahanap ka ng libro sa silid-aklatan mo ng mag-isa. Hindi sumagot si Sebastian, ngunit nakita ni Sally ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sa paglaon ng araw, nakita niya si Sebastian na nakasuot ng mga baso, na may isang manipis na ngiti sa kanyang labi habang nakikinig sa digital assistant na nagbabasa ng pamagat ng mga libro. Isang munting tagumpay para kay Sally. Isang maliit na crack sa pader ni Sebastian. Nagsimulang makita ni Sally ang mga bahagi ng Sebastian na hindi niya inaasahan. Ang kanyang matalas na isip, ang kanyang pagkahilig sa sining, at ang kanyang pagnanais na makabalik sa kanyang buhay. Isang gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Sebastian mula sa kanyang opisina. Siya ay nasa isang tawag, at ang kanyang tinig ay nagtataglay ng kapangyarihan at awtoridad na hindi niya nakita. Hindi ko iyan tatanggapin, Attorney Cruz, sabi ni Sebastian. Kailangan kong makita ang mga numero, ang bawat kontrata, bawat detalye ng proyekto sa Laguna. Kailangan nating matiyak na walang pagkakamali. Hindi ko hahayaan na mangyari pa ang nakaraan. Naramdaman ni Sally ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang likod. Ang nakaraan. Mayroon itong koneksyon sa kanyang misyon. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Sebastian, nagpasya si Sally na isagawa ang kanyang misyon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-aklatan ni Sebastian. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ito ay isang malaking silid, puno ng mga libro at mga lumang dokumento. Ginamit niya ang kanyang cellphone flashlight, naghahanap ng anumang bagay na may kinalaman sa pamilya Alonso at sa kanilang mga negosyo. Naramdaman niya ang matinding kaba habang naghahanap siya sa mga cabinet at drawer. Ito ay isang paglabag sa kanyang profesionalismo, ngunit ang mga salita ng kanyang lolo Mateo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Alonso ang may sala. Hanapin mo ang katotohanan. Sa isang nakatagong drawer sa likod ng isang stack ng mga lumang legal na libro, nakita niya ang isang folder na may nakasulat na Project Hope, Laguna Community Health Initiative, Confidential. Ang kanyang puso ay lumundag. Ito ang eksaktong bagay na tinutukoy ng kanyang lolo. Binuksan niya ang folder at ang kanyang mga mata ay lumaki sa bawat salita. Mga lumang ulat medikal, mga pahayag mula sa mga residente ng Laguna, at mga sulat na nagpapahiwatig ng mga hindi inaasahang komplikasyon at mga legal na pag-aayos. Ang mga petsa ay tumugma sa panahon ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nang mabasa niya ang isang partikular na ulat tungkol sa isang clinical trial na nagkaroon ng malubhang epekto sa kalusugan sa mga pasyente, naramdaman niya ang lalamunan niya na nanikip. Tila nagpapahiwatig ito na ang Alonso Corp ay nagtago ng impormasyon tungkol sa isang nakamamatay na proyekto. Habang patuloy siyang nagbabasa, may naramdaman si Sally na anino sa likod niya. Isang malamig na simoy ng hangin. Bigla, ang isang boses ay bumulong sa kanyang tainga na nagpapataas ng kanyang balahibo. Ano ang ginagawa mo dyan, Sally? Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Hindi siya makagalaw. Alam niyang ito, si Sebastian. Ano ang ginagawa mo dyan, Sally? Ang tanong ko ay hindi isang bulong, kundi isang matalim na tunog na pumuno sa katahimikan ng silid-aklatan. Nararamdaman ko ang kaba sa kanyang paghinga, ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kahit bulag ako, may kakayahan akong maramdaman ang bawat paggalaw niya, bawat pagbabago sa kanyang emosyon. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa amin.
Ang mga papel na hawak niya ay tila kumakaluskos sa aking isipan. Ano ang hinahanap niya? Ano ang kailangan niya sa mga lumang dokumento ng aking pamilya? Ginoo, Sebastian, halos hindi niya nabulong. Ako, ako po ay inaayos ko lang po ang mga libro. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi tulad ng dati niyang matapang at matatag na tinig. Alam kong nagsisinungaling siya. Inaayos? I scoffed. Gabi na, Sally. At ang silid-aklatan ay hindi lugar para sa pag-aayos. Ano ang hawak mo? Narinig ko ang mahinang pagkaluskos ng mga papel habang pilit niyang itinago ang mga ito. Wala po, Gino. Mga lumang resibo lang po. Ibigay mo sa akin. Utos ko. Ang aking tinig ay mas matigas kaysa sa inaasahan ko. Muli, katahimikan. Narinig ko ang kanyang paghinga, mabigat at mabilis. Naramdaman ko ang pag-aalinlangan niya. Pagkatapos, sa isang mahinang kaluskos, naramdaman ko ang mga papel na inilagay niya sa aking kamay. Lumang dokumento. Ang mga sulat ay hindi ko mabasa. Ngunit ang pakiramdam ng papel ay nagpahiwatig ng kanyang edad. Naramdaman ko ang kanyang hininga malapit sa aking mukha, ang bahagyang pagyanig ng kanyang kamay habang inabot niya ang mga ito. Maaari ka nang lumabas, Sally, sabi ko. Pinilit na panatilihing kalmado ang aking boses. Narinig ko ang kanyang mga yabag na papalayo at pagkatapos ay ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang mga papel ay nasa aking kamay. Ang kanilang presensya ay tila nagpapalamig sa akin. Pinunasan ko ang mga ito gamit ang aking hinlalaki. Sinubukang basahin ang mga nakasulat, ngunit walang silbi. Ang tanging nakikita ko ay ang kadiliman. Ngunit ang pakiramdam ko ay hindi lamang dahil sa aking paningin. Mayroong isang kakaibang kirot sa aking dibdib. Ang tunog ng kanyang paghinga, ang pagyanig ng kanyang kamay. Hindi ko maintindihan. Bakit siya nagsisinungaling? Bakit siya naghahanap sa aking silid-aklatan? Ang isip ko ay bumalik sa mga nakaraang linggo. Ang kanyang matiyagang paggabay sa akin. Ang kanyang walang sawang pagtuturo kung paano gamitin ang tungkod, ang AR glasses, ang manipis na ngiti na nakita ko o naramdaman ko sa kanyang labi nang magsimula akong magtiwala sa teknolohiya. Ang hindi inaasahang kilig na dumaan sa aming mga kamay sa gym. Para sa isang sandali, halos makalimutan ko ang lahat ng aking pagdududa sa mga tao. Halos makalimutan ko ang pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso pagkatapos ng aksidente. Halos naniwala ako na mayroon pa ring mga taong tapat na hindi pera o kapangyarihan ang kanilang habol. At ngayon, ito, isang pahiwatig ng panlilinlang, isang lihim. Kinabukasan, lumipas ang araw na tila may isang hindi nakikitang hadlang sa pagitan namin. Naramdaman ko ang pag-iwas niya, ang kanyang mga tugon ay maikli at formal. Ngunit sa tuwing hindi niya alam na nakikinig ako, narinig ko ang kanyang mahinang pag-awit habang naghahanda ng pagkain, ang kanyang masiglang pagtuturo sa mga kasambahay tungkol sa tamang pag-aalaga ng mga halaman. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagpapakita sa akin ng isang bahagi niya na hindi ko kayang ipagkaila. Nasa balkonahe ako ng hapon na yon, nakikinig sa hangin na humahaplos sa mga dahon ng puno. Napansin ko ang isang kakaibang tahimik sa bahay. Sally? Tawag ko. Walang sumasagot. Sally, nasaan ka? Muli kong tanong, medyo mas malakas. Wala pa ring sagot. Bigla, nakaramdam ako ng kaba. Tumayo ako, dahan-dahang lumakad, hinahanap ang tunog ng kanyang presensya. Nang makarating ako sa dulo ng pasilyo, narinig ko ang mahinang tunog ng isang telepono. Isang bulong! Nanggagaling ito sa kanyang silid. Nilapitan ko ang pinto at narinig ko ang kanyang boses. Opo, Lolo Mateo, naiintindihan ko po. Hindi ko po bibiguin ang misyon natin. Ang Lolo Mateo. Mateo Rivera. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa aking isipan.
Ang karibal ng aming pamilya sa loob ng ilang dekada. Ang taong ayaw kong marinig ang pangalan. Ang aking puso ay bumigat. Ang pagdududa na pilit kong itinago ay muling lumitaw, mas malakas kaysa dati. Sa loob ng ilang sandali, nakatayo ako sa labas ng kanyang pinto. Pinoproseso ang narinig ko. Ang aking mundo na unti-unting lumiliwanag dahil sa kanya ay tila muling nilamon ng kadiliman. Ang lahat ng pagbabago na naramdaman ko sa aking sarili, ang unti-unting pagbabalik ng aking pananampalataya ay tila isang malaking kalokohan. Ngunit may isang bahagi sa akin na ayaw maniwala. Ang mga ngiti niya, ang kanyang pagtitiyaga, ang kuryenteng dumaan sa aming mga kamay. Puro ba yun kasinungalingan? Isang gabi, matapos ang isang matagal at nakakapagod na araw ng rehabilitasyon, nadulas ako sa hagdan. Naramdaman ko ang aking katawan na bumagsak. Ngunit bago ako tumama sa sahig, naramdaman ko ang kanyang mga kamay. Sebastian! Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga kamay habang maingat niya akong inalalayan. Ang kanyang paghawak ay matibay, ngunit malambot. Okay ka lang ba? Tanong niya. Ang kanyang pag-aalala ay malinaw sa kanyang boses. Umiling ako. Hindi ko alam. Ang pagdulas na yon ay hindi lamang sa hagdan. Tila naramdaman ko rin ang pagdulas ng aking pag-asa, ang pagkadulas ng aking pananampalataya. Kaya mo yan. Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Lalabanan natin ito ng magkasama. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin. Ang init ng kanyang mga kamay, ang pag-aalala sa kanyang boses. Sa sandaling iyon, halos makalimutan ko ang lahat ng aking pagdududa. Ang mga ebidensya ng kanyang panlilinlang ay tila naglaho sa hangin. Isang gabi, habang naghahanda kami ng hapunan, hindi ko mapigilan ang aking sarili na magtanong. Selly, sabi ko, meron ka bang pamilya? Nag-aalangan siya sandali. Opo, Ginoo. Meron po akong lolo, si Lolo Mateo. Narinig ko ang pangalan, ngunit pinigilan ko ang aking reaksyon. Ah, sabi ko. At masaya ka ba sa kanya? Opo, Ginoo. Tugon niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng kalungkutan. Siya lang po ang natitira sa akin. Naramdaman ko ang hapdi sa aking dibdib. Ang kanyang kalungkutan ay tila totoo. Hindi ko maintindihan bakit meron akong ganitong pakiramdam sa kanya. Ang bawat pahiwatig ng kanyang panlilinlang ay may kasamang sandali ng kanyang pagiging tunay, ang kanyang pagtitiyaga, ang kanyang kabaitan, ang kanyang pag-aalala. Isang araw, habang nag-e-ensayo kami sa garden, naramdaman ko ang sikat ng araw sa aking balat. Ang hangin ay malambing. Naramdaman ko ang presensya ni Selly sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay bahagyang nakahawak sa aking braso habang ginagabayan niya ako. Selly, sabi ko. Ang aking tinig ay mas malambot kaysa sa karaniwan. Mayroon ka bang pangarap? Opo, Ginoo, sagot niya. Gusto kong maging isang rehistradong nurse, makapag-aral sa ibang bansa. At bakit hindi mo ginagawa? Tanong ko. Kailangan ko pa pong mag-ipon, sabi niya. At may mga responsibilidad din po ako. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang kanyang mga pangarap ay tila na sakripisyo para sa iba. Isang gabi, matapos kong makakain ng hapunan, hindi ko magawang matulog. Ang mga salita ni Selly, ang kanyang presensya, ang kanyang mga lihim, ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang aking mundo ay naging mas magulo mula nang dumating siya. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin, Selly? Bulong ko sa dilim. Nagulat ako nang marinig ang tunog ng pinto na bumukas. Ginoo? Tanong ni Selly. Ang kanyang boses ay nag-aalala. May kailangan po ba kayo? Hindi ako sumagot kaagad. Nag-aalangan ako. Ang mga lihim niya ay nagpapaalab sa aking pagdududa. Ngunit ang kanyang presensya ay nagpapaginhawa sa aking kaluluwa. Selly, sabi ko,
Ang aking tinig ay halos hindi marinig. Meron ka bang, meron ka bang lihim sa akin? Ang kanyang paghinga ay huminto. Narinig ko ang kanyang puso na kumalabog ng malakas. Ginoo. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Sa isang biglaang pag-udyok na hindi ko maintindihan, hinila ko siya palapit. Ang aking mga kamay ay lumukob sa kanyang mga pisngi. At pagkatapos, ay idinikit ko ang aking labi sa kanyang labi. Isang mabilis, naguguluhan, ngunit puno ng damdamin na halik. Ang kanyang mga labi ay malambot at mainit. Naramdaman ko ang kuryente na dumaan sa aking katawan. Nang bumitaw ako, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa dati. Ang kanyang paghinga ay mabilis at ang akin din. Ang puso ko ay kumalabog ng mas mabilis kaysa sa dati. Sally! Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Meron ka bang nararamdaman sa akin? Ang mga labi ni Sebastian sa akin, ang kanyang mainit na hininga. At ang kanyang tanong, mayroon ka bang nararamdaman sa akin? Ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Mas malakas pa sa tibok ng aking puso. Sa sandaling iyon, ang aking misyon, ang aking galit, at ang lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng aking aking sarili, ay tila nawala. Tanging ang init ng kanyang mga labi at ang pagkabigla ng kanyang tanong ang nanatili. Ngunit mabilis itong nawala. Ang katotohanan ay bumalik na parang isang malamig na hampas. Hindi ko maaaring hayaan ang aking sarili na mahulog. Hindi ko maaaring kalimutan kung sino ako at kung ano ang dahilan ko sa pagiging narito. Mabilis akong lumayo sa kanya. Ang aking puso ay kumalabog ng malakas. Ginoo, hindi po tama iyan. Bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Ako po ang iyong nurse. Narinig ko ang kanyang paghinga. Mabigat at mabilis. Walang sagot mula sa kanya. Ang dilim ay tila lumamon sa amin. Maari po akong lumabas. Dagdag ko. At bago pa siya makasagot, mabilis akong lumabas ng kanyang silid. Ang aking puso ay kumakaba. Ang gabing iyon ay isang bangungot. Hindi ako makatulog. Ang halik, ang tanong, ang pangalan ni Lolo Mateo. Lahat ay naghahalo sa aking isipan. Nagiging isang malaking kaguluhan. Kinabukasan, ang hangin sa pagitan namin ay mas mabigat kaysa sa dati. Nag-iwasan kami ng tingin. Ang kanyang mga tugon ay maikli. At ang akin din. Ngunit sa bawat sulyap, naramdaman ko ang kanyang mga mata. Kahit bulag, na tila nagtatanong. Pilit kong pinanatili ang aking profesionalismo. Tinulungan ko siya sa kanyang mga ehersisyo. Ginabayan siya sa paggamit ng kanyang mga gadget. Ngunit sa bawat pagdikit ng aming mga kamay, naramdaman ko ang kuryente na muling dumadaloy. Ang katotohanan ay, sa kabila ng lahat ng lihim, mayroon akong nararamdaman para sa Sebastian Alonso na ito. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na nakakatakot. Ngunit hindi ko maaaring hayaan iyon. Ang aking misyon ay mas mahalaga. Ang katarungan para sa aking mga magulang ay higit sa lahat. Nang gabing iyon, matapos niyang matulog, muli akong bumalik sa kanyang opisina. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang Project Hope na nakita ko sa folder ay hindi lamang isang simpleng proyekto. Sigurado ako. Pumasok ako sa kanyang digital archives, ginamit ang password na natuklasan ko mula sa kanyang mga email. Bilang isang nurse, sanay ako sa paghahanap ng impormasyon at ang mga medikal na termino ay hindi bago sa akin. Naghahanap ako ng mga keyword, Project Hope, Laguna, Clinical Trials, Alonzo Corp, Medical. Bawat file na binuksan ko ay nagdaragdag ng kirot sa aking dibdib, mga ulat ng mga sakit, mga reklamo ng mga residente, at ang paulit-ulit na pagtatangka ng Alonzo Corp na isaayos ang mga bagay. Mayroong isang serye ng mga email sa pagitan ng ama ni Sebastian at isang Attorney Fernandez na tinatalakay ang pagpapatahimik sa mga pamilya at pagbabayad ng pinsala. Naramdaman ko ang galit
na unti-unting kumukulo sa aking loob. Sila nga ang may sala. Sila ang dahilan kung bakit nawalan ako ng mga magulang. Sa gitna ng aking paghahanap, nakatanggap ako ng tawag mula kay Lolo Mateo. Mabilis akong lumabas ng opisina at sinagot ang tawag. Pilit na pinananatili ang aking tinig na kalmado. "Selly, meron ka na bang nahanap?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkaapura. "Opo, Lolo," sagot ko. "May nahanap po akong mga dokumento tungkol sa Project Hope. Mukhang mayroong malalim na kinalaman ang Alonso Corp sa pagkamatay ng mga tao." Narinig ko ang kanyang tawa, isang malamig na tawa na nagpatayo ng balahibo sa aking braso. Sabi ko na nga ba, hindi sila malinis. Magpatuloy ka, apo. Kailangan nating ilantad ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang tinig. Isang labis na kasiyahan na tila hindi lamang para sa katarungan, kundi para sa isang mas malalim na bagay. Nagsimula akong magduda. Ano ba talaga ang gusto ni Lolo Mateo? Ito ba ay katarungan lamang? O may mas malalim pa siyang balak? "Lolo?" tanong ko. "Meron po ba kayong alam na iba pa? Tungkol sa mga magulang ko? At sa Alonso?" Isang matagal na katahimikan. "Basta hanapin mo lang ang katotohanan, Selly," sabi niya sa huli. Ang kanyang tinig ay nagbago. "Ang lahat ay malalantad sa tamang panahon. At huwag mong kalimutan, apo, ang mga Alonso ay walang pinagkaiba sa iba. Mayroon silang itinago." Pinatay niya ang telepono. Naiwan akong nag-iisip. Bumalik ako sa silid-aklatan, ang aking isip ay naguguluhan. Ang mga salita ni Lolo Mateo, ang mga dokumento, at ang halik ni Sebastian. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita ko ang isang lumang kahon sa ilalim ng isang silya. Nagulat ako nang makita ang kahon. Hindi ko ito napansin dati. Mayroong nakasulat na mga lumang alaala ng pamilya Alonso sa takip nito. Binuksan ko ang kahon at ang unang bagay na nakita ko ay isang nakatiklop na lumang album ng larawan. Binuksan ko ito at doon, sa gitna ng album, nakita ko ang isang larawan na nagpatigil sa paghinga ko. Ito ay isang grupo ng mga tao, nakangiti at masaya. Ang mga magulang ni Sebastian ay naroroon kasama ang isang batang Sebastian at sa kanilang tabi, nakatayo, nakangiti at mahigpit na magkahawak ang kamay. Ang aking mga magulang, mas bata, mas masaya. Magkasama sila sa isang larawan. Isang larawan na sumisigaw ng pagkakaibigan o mas malalim pa. Ngunit ang bahagi ng larawan na nakita ko nung nakaraan, ang bahaging punit sa larawan ni Sebastian, ay nasa kaliwa. Ang larawan sa album ay buo. At doon, sa gilid, sa tabi ng aking mga magulang, ay nakatayo si Don Mateo Rivera, ang aking lolo. Nakangiti, kasama ang lahat. Ang aking lolo ay kasama ang pamilya Alonso. Ang aking mga magulang ay magkaibigan sa mga Alonso. Ang aking mundo ay gumuho. Ang lahat ng akala ko ay totoo ay tila isang malaking kasinungalingan. Ang Alonso ay hindi lamang kalaban. Mayroong isang mas malalim na koneksyon. Isang koneksyon na itinago sa akin. Naramdaman ko ang luha na umakyat sa aking mga mata. Sino ang niloloko dito? Ako ba? O kaming lahat ang larawan? Ang larawan na buo ngayon na nagpapakita ng aking mga magulang ni Sebastian at si Lolo Mateo, na nakangiti at masaya. Ang kaganapang ito ay sumira sa lahat ng pader na itinayo ko sa aking isipan, sa lahat ng aking paniniwala. Ang Alonso, ang aming kalaban. Ngunit bakit sila magkasama sa larawang ito? Bakit tila sila ay magkaibigan? Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan. Ang sakit sa aking dibdib ay mas matindi kaysa sa galit. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay isang bagay na mas malalim. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto sa itaas. Si Sebastian, nagising na siya.
Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong sabihin sa kanya. Ang lahat. Ang aking misyon. Ang aking mga lihim. Ang larawan. Dahan-dahan akong tumayo. Ang larawan ay mahigpit na hawak sa aking kamay. Ang aking mga paa ay tila lumulutang habang naglalakad ako patungo sa silid ni Sebastian. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay isang pagsubok sa aking lakas. Nang makarating ako sa kanyang pinto, kumatok ako. "Pasok," sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig pa rin. Binuksan ko ang pinto. Nakita ko siya na nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkapagod at kalungkutan. "Sebastian," bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Nag-angat siya ng ulo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang tingin. "Ano yon, Sally?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkairita. "Mayroon po akong kailangan sabihin sa inyo," sabi ko. Ang aking puso ay kumalabog ng malakas. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Ako po, ako po ay apo ni Don Mateo Rivera," sabi ko. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa aking lalamunan. Pinadala po ako dito para sa isang misyon, para tulungan po kayong maging malaya at kapalit po nito ay makakakuha po kami ng share sa ospital ninyo. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa silid. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang pagkapagod ay napalitan ng isang matalim na tingin ng pagkabigla at sakit. "Ano?" bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. "Niloloko mo ba ako, Sally?" "Hindi po, Sebastian," sabi ko. Ang aking mga mata ay puno ng luha. "Patawarin mo po ako. Ngunit ito po ang totoo." Tumayo siya. Ang kanyang galaw ay puno ng galit. "Pinaglalaruan mo lang ako. Lahat ng ginawa mo, lahat ng sinabi mo, puro kasinungalingan." "Hindi po. Hindi lahat," sigaw ko. "Ang pagtulong ko po sa inyo ay totoo. Ang mga nararamdaman ko po sa inyo ay totoo. Wala akong pinaniniwalaan sa iyo." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. "Umalis ka. Ngayon na. Ayaw kitang makita." Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin. Mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ngunit bago pa ako makatugon, bumagsak ang kanyang katawan. Naramdaman ko ang kanyang pagbagsak. "Sebastian!" sigaw ko. Mabilis akong lumapit sa kanya. Ngunit hindi niya ako pinansin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo at galit. "Umalis ka, Sally." Bago pa ako magbago ng isip, naramdaman ko ang sakit sa kanyang boses. Ang sakit ng pagtataksil. Alam kong hindi na ako dapat manatili. Ngunit mayroon pa akong kailangan gawin. Ang larawan. Ang Project Hope. Nang makalabas ako ng kanyang silid, ang aking mga paa ay tila may sariling buhay. Nagpunta ako sa silid-aklatan. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ko ang folder ng Project Hope. Doon, sa gitna ng mga lumang dokumento, nakita ko ito. Ang folder, ang mga detalye. Ngunit mayroon pang iba. Isang serye ng mga nakastaple na pahina na may pamagat na Internal Investigation Report, Alonzo Corp, Project Hope. Binuksan ko ito at ang aking mga mata ay lumaki sa bawat salita. Ang ulat ay detalyado. Inilahad nito ang isang serye ng mga pagtatangka ng Alonzo Corp na itago ang mga side effect ng isang bagong gamot na ginamit sa Project Hope, isang inisyatibo na naglalayong magbigay ng libreng medikal na tulong sa mga mahihirap na komunidad. Ang gamot na ito, sa halip na makatulong, ay nagdulot ng malubhang sakit at pagkamatay sa maraming pasyente. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ko ang listahan ng mga biktima. Maraming pangalan. At doon, sa gitna ng listahan,
Nakita ko ang mga pangalan ng aking mga magulang, Juan Navarro at Elena Navarro. Ang aking puso ay huminto. Ang mundo ay tila umiikot. Ang Alonso Corp, ang kanilang gamot. Ang pagkamatay ng aking mga magulang ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay isang krimen. Naramdaman ko ang galit na bumubulwak sa aking loob. Mas matindi kaysa sa lahat ng naramdaman ko dati. Ang lahat ng pagdududa ko kay Lolo Mateo ay nawala. Siya nga ang may katwiran. Sila ang may kasalanan. Ngunit meron pang iba. Sa huling pahina ng ulat mayroong isang handwritten note. Ang lahat ay pinlano. Ang aksidente ni Sebastian ay bahagi ng plano. Kailangan nating ilantad ang lahat. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay sulat kamay ni Lolo Mateo. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumagapang sa aking likod. Ang aksidente ni Sebastian, plano, ang larawan, ang mga ngiti, ang pagkakaibigan, ang Project Hope, ang pagkamatay ng aking mga magulang, ang aksidente ni Sebastian, ang lahat ay konektado. Ang lahat ay bahagi ng isang mas malaking plano. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto sa likod ko. Muli, si Sebastian. Ano ang hawak mo, Sally? Ang kanyang tinig ay malamig, puno ng galit, at ngayon ay may bahid ng pagdududa. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang luha. Ang katotohanan, Sebastian, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Ang katotohanan tungkol sa iyong pamilya at sa pagkamatay ng aking mga magulang. Iniabot ko sa kanya ang folder. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay na kinuha ang folder. Narinig ko ang pagkaluskos ng mga papel habang pilit niyang binabasa. Pagkatapos, isang matalim na hininga, isang tunog ng sakit. Hindi, bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla. Hindi ito totoo. Ngunit alam kong totoo. At sa sandaling iyon, hindi ko alam kung sino ang mas nasasaktan. Siya, na niloko ng kanyang pamilya? O ako, na ginamit para sa isang paghihiganti? Naramdaman ko ang kanyang pagbagsak sa sahig. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay nagpaalingaw-ngaw sa silid. Ang kanyang sakit ay nakakahawa. Ngunit ang galit ko ay mas matindi. Ang galit sa Alonzo. Ang galit kay Lolo Mateo. Ang aking mga magulang. Ang kanilang pagkamatay. Hindi ko sila hahayaang manahimik. Ang bawat salita mula sa bibig ni Sally, bawat pahina ng ulat na yon, ay tila mga basag na kristal na humihiwa sa aking kaluluwa. Ang pangalan ko, ang pangalan ng aking pamilya, ay nakasulat sa bawat pahina ng kahihiyan. Ang Alonso Corp, ang aming imperyo. Hindi lamang ito nagtago ng isang katotohanan, kundi nagdulot din ng kamatayan at kalungkutan. At ang mga magulang ni Sally, sila ang mga biktima. Hindi, bulong ko muli. Ang aking tinig ay halos hindi marinig. Hindi ko maaaring paniwalaan. Ang pamilya ko, ang aking ama, na lagi kong hinahangaan, ang aming kumpanya, na binuo sa matibay na pundasyon ng integridad. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Naramdaman ko ang pagbagsak ko sa sahig, ang lamig ng marmol sa aking pisngi. Ang kadiliman ng aking paningin ay tila mas matingkad ngayon, mas mabigat, mas malalim. Ang pagtataksil ni Sally na inamin niya mismo ay nagdulot ng isang malalim na sugat. Ngunit ang katotohanan tungkol sa aking pamilya ay bumuo ng isang buong bangin sa aking dibdib. Narinig ko ang pag-alis ni Sally. Ang kanyang mga yapak ay papalayo, ngunit ang kanyang presensya, ang kanyang mga salita, ay nanatili. Tila humahabol sa akin. Naiwan akong mag-isa sa dilim, nalulunod sa alon ng pagtataksil, galit, at isang hindi maipaliwanag na sakit. Ilang oras akong nanatili sa sahig walang galaw. Ang aking mundo ay naging isang malaking itim na butas. Ang bawat sandali ng pagtitiwala ko kay Sally, ang bawat ngiti, bawat pag-uusap, ay tila isang malaking biro. Ginagamit lang niya ako.
Isang pion sa kanyang lolo na si Don Mateo Rivera, ang matandang kalaban ng aming pamilya. Ngunit may isang bagay na nagpakulo ng aking dugo. Ang katotohanan, ang kasinungalingan ng aking pamilya. Hindi ko maaaring hayaan ito. Hindi ko maaaring hayaan ang kanilang pagkakasala na manatiling nakatago. Pilit akong tumayo. Ang aking katawan ay nanginginig. Ang aking kamay ay dahan-dahang gumapang sa mesa. Hinahanap ang aking telepono. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Nagdial ako ng isang numero. Ang aking puso ay kumakaba. Attorney Reyes, sabi ko. Ang aking boses ay matigas at puno ng determinasyon. Kailangan nating mag-usap. Ngayon, mayroon akong isang napakahalagang bagay na ipapaimbestiga. Samantala, sa isang lumang bahay sa labas ng syudad, si Selly ay nakaupo sa harap ng kanyang lolo Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit. Lolo, bakit hindi ninyo sinabi sa akin ang lahat? Tanong nining niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang aking mga magulang, hindi lamang sila biktima ng Alonso Corp, Lolo, kundi kayo rin. Ngumiti si Don Mateo, isang malamig at matamis ng ngiti. Selly, Apo, hindi ko naman sinabi na walang koneksyon ng Alonso sa atin. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating maghiganti. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong ilantad sila. Para sa iyong mga magulang, para sa atin. Pero ang aksidente ni Sebastian, bakit ninyo sinabi na bahagi iyon ng plano ninyo? Tanong ni Selly, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ang lahat ay may koneksyon, Apo. Sabi ni Don Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Ang aksidente ni Sebastian ay isang paraan para mahina ang Alonso, para madali natin silang pabagsakin. Naramdaman ni Selly ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang likod. Ang kanyang lolo ay tila mas masama kaysa sa inaakala niya. Hindi ko yan gusto, Lolo, sabi ni Selly. Ang kanyang tinig ay matatag. Hindi ko ipagpapalit ang katarungan sa paghihiganti. Mayroong isang mas malalim na katotohanan na kailangan nating malaman. Ngumiti si Don Mateo. Napakalaki ng puso mo, Apo. Ngunit sa mundo ng mga Alonso, hindi sapat ang puso. Kailangan mo ng lakas, kailangan mo ng tapang, at kailangan mong isantabi ang iyong damdamin para sa taong yon. Hindi sumagot si Selly. Ang kanyang puso ay nahati. Ang galit niya sa Alonso ay totoo. Ngunit ang damdamin niya para kay Sebastian, iyon din ay totoo. Bumalik ako sa aking silid. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kisame, ngunit ang nakikita ko ay ang mukha ni Selly. Ang kanyang mga mata na puno ng luha nang sabihin niya ang katotohanan. Ang kanyang mga kamay na nanginginig nang ibigay niya sa akin ang folder. Mayroong isang bagay sa kanya. Isang bagay na hindi lamang kasinungalingan. Nagring ang aking telepono. Si Atty. Attorney Reyes, Senyor Sebastian, sabi niya, ang kanyang tinig ay seryoso. May nahanap po kaming ilang impormasyon tungkol sa Project Hope at sa iba pang proyekto ng Alonso Corp. Mayroong mga transaksyon mo na hindi malinaw at may mga pangalan na lumitaw na hindi dapat kasama sa mga proyekto. Anong pangalan? Tanong ko. Ang aking puso ay kumalabog ng malakas. Isang Ricardo Alonzo. Sabi niya, ang iyong tiyuhin, Ginoo, at mayroon ding mga lihim na pagpupulong sa pagitan niya at ni Don Mateo Rivera. Mga taon na ang nakakaraan. Ang aking mundo ay muling umikot. Ang aking tiyuhin, si Ricardo, ang taong lagi kong pinagkakatiwalaan, at si Don Mateo. Ang lahat ay konektado. Ang aking aksidente. Isang flashback ang dumaan sa aking isipan. Ang araw ng aksidente, ang ingay ng pagbangga, ang sakit, at bago ang dilim, isang anino. Isang anino na hindi ko matukoy, ngunit ngayon, ang anino
ay may hugis. Atty. Reyes, sabi ko, ang aking tinig ay matigas at puno ng galit. Hukayin niyo ang lahat, bawat detalye. Hindi ko hahayaan na matago ang katotohanan. Ang mga salita ni Lolo Mateo, ang kanyang malamig na ngiti at ang kanyang pagnanais para sa lakas at tapang sa halip na puso ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Lumabas ako sa kanyang bahay. Ang aking puso ay mabigat. Hindi ko maintindihan bakit niya kailangan ang paghihiganti ng ganito. Bakit niya kailangan na isama pa ang aksidente ni Sebastian sa kanyang mga plano? Ang pagtataksil ng Alonso Corp ay totoo. Ang pagkamatay ng aking mga magulang ay totoo. Ngunit ang paghihiganti ni Lolo Mateo ay tila lumalabas sa kontrol, nagiging isang bagay na mas madilim, mas personal. Naramdaman ko ang pag-aalala para kay Sebastian, ang kanyang mukha na puno ng sakit nang malaman niya ang katotohanan. Ang kanyang pagbagsak sa sahig. Alam kong nasasaktan siya at hindi ko kayang baliwalain yon. Habang naglalakad ako sa kalye, napansin ko ang isang kotse na sumusunod sa akin. Ang aking puso ay kumalabog ng malakas. Pabilis ako ng lakad, ngunit ang kotse ay patuloy na sumusunod. Naramdaman ko ang takot na unti-unting gumagapang sa aking likod. Nang makarating ako sa isang kanto, mabilis akong tumakbo sa isang mataong lugar. Naramdaman ko ang paghinto ng kotse, ngunit hindi na ako lumingon. Alam kong mayroon akong kalaban, hindi lamang ang Alonso Corp, kundi pati na rin ang mga anino na sumusunod kay Lolo Mateo. Samantala, si Sebastian ay nakikipag-ugnayan kay Atty. Reyes. Ang bawat impormasyon ay nagdadagdag ng mas maraming butas sa kanyang puso. Ang kanyang tiyuhin, si Ricardo Alonso, ay tila isang master manipulator. Atty. Reyes, sabi ni Sebastian, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Kailangan kong makipag-usap kay Ricardo, agad-agad. Ngunit Ginoo, sabi ni Atty. Reyes, delikado po iyan. Maraming koneksyon si Ricardo. Maaari siyang gumawa ng masama. Hindi ako natatakot, sabi ni Sebastian. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan at kailangan kong harapin siya. Sa isang mataong kafe, nagkaroon ng lihim na pagpupulong si Sebastian at Ricardo. Nag-aalala si Atty. Reyes, ngunit pinilit siya ni Sebastian na manatili sa malayo. Ricardo? Sabi ni Sebastian, ang kanyang tinig ay malamig. Mayroon akong ilang katanungan para sa iyo, tungkol sa Project Hope at tungkol sa aking aksidente. Ngumiti si Ricardo, isang mapanlinlang na ngiti. Oh, Sebastian, hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Ang Project Hope ay isang humanitarian project at ang aksidente mo? Puro aksidente lang yon. Huwag mo akong lokohin, Ricardo. Sabi ni Sebastian, ang kanyang tinig ay tumaas. Mayroon akong ebidensya, mga transaksyon na hindi malinaw, mga lihim na pagpupulong sa Don Mateo Rivera. Ang ngiti ni Ricardo ay naglaho. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mayabang ka pa rin, Sebastian. Kahit bulag ka na, bulag ka pa rin sa katotohanan. Ang katotohanan ay, ikaw ang nagplano ng aksidente ko. Sabi ni Sebastian, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Ikaw ang kasabwat ni Don Mateo para makuha ang Alonso Corp. Tumawa si Ricardo, isang malamig at nakakatakot na tawa. At ano ngayon? Sa tingin mo ay maniniwala sila sa'yo? Ikaw, isang bulag na bilyonaryo na nawawala ang lahat? Ang Alonso Corp ay magiging akin at wala kang magagawa. Naramdaman ni Sebastian ang galit na bumubulwak sa kanyang loob, ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang sarili. Hindi ko hahayaan yan, Ricardo, sabi niya. Ang kanyang tinig ay matatag. Ilalantad ko ang lahat ng iyong kasinungalingan. Samantala, si Sally ay bumalik sa Alonso Mansion. Kailangan niyang maghanap ng mas maraming ebidensya. Ang sulat kamay ni Lolo Mateo sa ulat ng Project Hope ay hindi lamang isang pahiwatig. Kailangan niyang malaman
kung ano ang koneksyon nito sa aksidente ni Sebastian. Pumasok siya sa silidaklatan. Ang kanyang puso ay kumakaba. Naghahanap siya ng anumang bagay na may kinalaman kay Lolo Mateo sa Alonzo Corp at sa mga lumang pagtatalo sa pagitan ng dalawang pamilya. Sa isang lumang cabinet, nakita niya ang isang scrapbook. Puno ito ng mga lumang clipping ng balita, mga larawan, at mga sulat. Ang pamagat nito ay Rivera versus Alonzo, ang pagtataksil ng isang kaibigan. Binuksan niya ang scrapbook. Ang bawat pahina ay naglalahad ng isang masakit na kwento. Ang Alonzo at Rivera ay dating magkasosyo sa negosyo, matalik na magkaibigan. Ngunit sa isang hindi malinaw na transaksyon, niloko ng ama ni Sebastian si Don Mateo. Kinuha ang kanyang ari-arian at sinira ang kanyang reputasyon. Naramdaman ni Sally ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtataksil ng isang kaibigan. Ang galit ni Lolo Mateo ay may pinagmulan. Ngunit ang paghihiganti niya ay lumalabas na sa kontrol. Sa isang pahina ng scrapbook, mayroong isang pahayag mula kay Don Mateo Rivera na isinulat matapos ang insidente. Hindi ko hahayaan na manalo ang Alonzo, babalik ako, at babayaran nila ang lahat ng kanilang kasalanan. Naramdaman ni Sally ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang likod. Ang mga salita ni Lolo Mateo ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na pakana. Habang patuloy siyang nagbabasa, nakita niya ang isang clipping ng balita tungkol sa aksidente ni Sebastian. Ngunit mayroong isang nakasulat sa gilid ng clipping, sa sulat kamay ni Lolo Mateo. Simula pa lamang iyan, darating ang mas matindi. Naramdaman ni Sally ang pagkabigla. Si Lolo Mateo, siya nga. Siya ang nasa likod ng aksidente ni Sebastian. Siya ang may pakana sa lahat. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Mabilis niyang isinara ang scrapbook at itinago ito. Si Sebastian, ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng determinasyon. Sally, sabi niya, ang kanyang tinig ay matigas. Kailangan nating mag-usap. Alam ko na ang lahat. Tungkol kay Ricardo at sa aksidente ko. Tumingin ako sa kanya. Ang aking puso ay kumakakaba. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang natuklasan ko. Sebastian, bulong ko. Mayroon pa akong nahanap tungkol sa Lolo Mateo ko at sa aksidente mo. Nagulat siya. Naramdaman ko ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Ano? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nag-aalala. Ang mukha ni Sally, puno ng sakit at pagkabigla, ay nagsabi ng lahat. Ang aking puso ay kumalabog ng malakas. Ang aksidente ko. Hindi ito simpleng aksidente. Ito ay binalak. At ang nasa likod nito? Ang lolo mo? Bulong ko. Ang aking tinig ay halos hindi marinig. Tumango si Sally. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Binasa ko sa scrapbook. May nakasulat na pahayag si Lolo Mateo na pinaplano niyang pahinain ang Alonzo. At sa isang clipping ng balita tungkol sa aksidente mo, may nakasulat sa gilid, sa kanyang sulat kamay. Simula pa lamang iyan, darating ang mas matindi. Ang mga salita ay tumagos sa akin. Mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang lolo ni Sally. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang taong nagpadala sa kanya upang tulungan ako ay siya ring nagdulot ng aking pagdurusa. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa aking paligid. Ang lahat ng aking galit kay Sally ay nawala. Napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng pagtataksil at sakit. Ang aking pamilya ay niloko. Ang aking tiyuhin ay kasabwat. At ang aking buhay ay naging isang malaking laro para sa kanila. Hindi, bulong ko. Ang aking tinig ay puno ng galit. Hindi ko hahayaan iyan. Kinuha ko ang aking telepono. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong ilantad ang lahat ng kasinungalingan. Hindi lamang ang sa aking pamilya, kundi pati na rin ang sa Don Mateo Rivera.
Kinabukasan ang balita ay kumalat na parang apoy. Si Sebastian Alonso, ang bilyonaryong CEO ng Alonso Corp, ay magsasagawa ng isang press conference. Ang lahat ay naghihintay. Ano ang sasabihin niya? Matapos ang lahat ng issue tungkol sa Project Hope at ang mga pagtatangka ni Don Mateo na ilantad ang Alonso. Nasa likod ako ng entablado, ang aking puso ay kumakaba. Hindi ako natatakot. Hindi ako nahihiya. Ito ang aking pagkakataon na harapin ang katotohanan. Handa ka na ba, Gino? Tanong ni Attorney Reyes. Ang kanyang tinig ay nag-aalala. Handa ako, sabi ko. Ang aking tinig ay matatag. Lumabas ako sa entablado. Ang aking puting tungkod ay matibay na hawak sa aking kamay. Ang mga flash ng kamera ay tila sumusunog sa aking balat. Ang mga tanong ng mga mamamahayag ay umalingaw-ngaw sa aking paligid. Ginoo Alonso, ano po ang masasabi ninyo sa mga alegasyon tungkol sa Project Hope? Ginoo Alonso, totoo po ba nakasangkot ang inyong pamilya sa pagkamatay ng mga biktima? Ginoo Alonso, ano po ang koneksyon ninyo kay Don Mateo Rivera? Huminga ako ng malalim. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ko. Ang aking tinig ay malakas at malinaw. Narito ako ngayon upang harapin ang katotohanan. Ang Alonso Corp ay nagkaroon ng mga pagkakamali sa nakaraan. Mga pagkakamali na nagdulot ng matinding sakit at pagkawala sa maraming pamilya. Kabilang na ang pamilya Navarro. Nagsimula ang bulungan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magsulat. Hindi ko ito itatago. Patuloy ko. Ang Project Hope ay isang kapuspalad na proyekto na nagdulot ng malubhang pinsala at bilang CEO ng Alonso Corp, tinatanggap ko ang buong responsibilidad. Ang aking mga salita ay nagdulot ng pagkabigla. Ang mga mamamahayag ay nagulantang. Mula ngayon, sabi ko, tatalikuran ko ang aking posisyon bilang CEO upang magbigay daan sa isang malalim at transparent na investigasyon. Ang lahat ng biktima ng Project Hope ay bibigyan ng sapat na kompensasyon at magtatatag ako ng isang fund para sa mga proyekto ng pangangalaga sa kalusugan ng komunidad. Ang mga flash ng camera ay mas matindi ngayon. Ang mga tanong ay mas nagulo. Ngunit meron pa akong isang bagay na kailangan ilantad. Sabi ko, ang aking tinig ay matigas. Ang aking aksidente. Hindi ito simpleng aksidente. Ito ay binalak. At ang nasa likod nito ay si Don Mateo Rivera at ang aking tiyuhin, si Ricardo Alonso. Sila ay nagkasabwat upang pahinain ang Alonso Corp at makuha ang aming imperyo. Ang gulo ay sumabog. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magtanong ng sabay-sabay. Ang mga kamera ay kumikislap. Sa Alonso Mansion, si Sally ay nanonood ng press conference sa TV. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Narinig niya ang bawat salita ni Sebastian. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang pagtanggap ng responsibilidad, ang kanyang paglalantad sa katotohanan tungkol kay Don Mateo. Ang kanyang puso ay masakit. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit, paghanga, pag-asa. Ang mundo ni Sebastian ay gumuho. Ang stock ng Alonso Corp ay bumagsak. Ang mga kaalyado ay lumayo. Ang mga kaaway ay lumitaw. Ito ang kanyang all is lost moment. Ngunit meron pa ring isang bagay na nanatili. Ang kanyang integridad. Ang kanyang tapang. Sa isang malaking screen, lumabas ang isang balita. Si Don Mateo Rivera ay nagsasalita sa isang live interview. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita at galit. Ang lahat ng sinasabi ni Sebastian Alonso ay kasinungalingan. Sigaw ni Don Mateo. Ako ang biktima. Ang Alonso Corp. Ang mga kriminal. At ang aksidente ni Sebastian ay isang paraan para makatakas sila sa kanilang mga kasalanan. Ang mga salita ni Don Mateo ay nagdagdag ng gulo sa sitwasyon. Ang publiko ay naguguluhan. Sino ang dapat paniwalaan?
Naramdaman ko ang pagod sa aking katawan, ngunit ang aking espiritu ay hindi nawawalan ng pag-asa. Lumabas ako sa press conference, ang aking puso ay puno ng determinasyon. Kailangan kong ipagpatuloy ang laban. Nang makabalik ako sa aking silid, bumagsak ako sa kama. Ang pagod ay bumalot sa akin. Biglang, nagring ang aking telepono. Ang pangalan sa screen ay Don Mateo Rivera. Sumagot ako. Ano ang gusto mo, Mateo? Tanong ko. Ang aking tinig ay malamig. Alonzo, sumuko ka na. Sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtatagumpay. Nababagsak na ang iyong imperyo. Tapos na ang lahat. At ang lahat ng ito ay dahil sa iyo at sa iyong mahal na Sally. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin. Ang aking pamilya, ang aking imperyo, ang aking pangalan, lahat ay nawala. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumagapang sa aking likod. Ang lahat ay nawala. Ang bawat salita ni Sebastian sa press conference ay tila kumukurot sa aking puso. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang pagtanggap ng responsibilidad, at ang kanyang paglalantad sa katotohanan tungkol sa Project Hope ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa akin. Hindi lamang ito paghanga, kundi isang malalim na pag-unawa. Naging biktima rin siya. Biktima ng sarili niyang pamilya at biktima ng paghihiganti ni Lolo Mateo. Ngunit ang huling bahagi kung saan niya inihayag na si Lolo Mateo at Ricardo Alonzo ang nasa likod ng kanyang aksidente ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa aking dibdib. Ang scrapbook, ang sulat kamay ni Lolo Mateo. Ang lahat ay totoo. Ang aking lolo, siya ang may sala sa lahat. Hindi ko na maintindihan. Ang lahat ng akala ko ay tama ay naging mali. Ang lahat ng akala ko ay katarungan ay naging isang madilim na paghihiganti. Kailangan kong harapin si Lolo Mateo. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Nagmaneho ako patungo sa bahay ni Lolo Mateo. Ang aking puso ay kumalabog ng malakas. Ang bawat milya ay tila isang pagsubok sa aking pasensya. Nang makarating ako sa kanyang bahay, bumukas ang pinto bago pa ako makakatok. Si Lolo Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtatagumpay. Apo, nandito ka, sabi niya. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Nakita mo na ba ang balita? Ang Alonzo ay gumuho. Ang iyong misyon ay natapos na. Anong misyon, Lolo? Tanong ko, ang aking tinig ay matigas. Ang misyon ba ay sirain ang isang pamilya? Ang misyon ba ay guluhin ang buhay ng isang taong inosente? Ang ngiti ni Lolo Mateo ay naglaho. Hindi mo naiintindihan na po, sabi niya. Ang Alonzo ang sumira sa atin. Ang Alonzo ang nagdulot ng sakit sa iyong mga magulang. Ito ay katarungan. Ang pagpapabulag kay Sebastian, ang pagpapahirap sa kanya, ito ba ang katarungan, Lolo? Tanong ko, ang aking mga mata ay puno ng galit. At ang mga magulang ko, Lolo, bakit hindi ninyo sinabi sa akin na magkaibigan kayo ng mga Alonzo? Bakit hindi ninyo sinabi na may koneksyon kayo sa kanila? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Ang Alonzo ang nagtataksil, Apo. Ang ama ni Sebastian ang sumira sa aming pagkakaibigan. Kinuha niya ang lahat sa akin. Ang aking reputasyon, ang aking kayamanan, ang aking pagkakakilanlan. At kaya ninyo pinagplanuhan ang aksidente ni Sebastian? Tanong ko, ang aking boses ay tumaas. Kaya ninyo ako ginamit? Kaya ninyo ako niloko? Ginagamit ko lang ang mga Alonzo. Silly, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig. Gaya ng paggamit nila sa akin. At ikaw, Apo, ikaw ang aking sandata. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumagapang sa aking likod. Ang aking lolo. Hindi siya ang taong akala ko. Siya ay isang taong puno ng puot at paghihiganti. Hindi ko hahayaan yan, Lolo. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag.
Hindi ako magiging sandata ng inyong paghihiganti. Hindi ko hahayaan na masira pa ang buhay ni Sebastian. Ngumiti si Lolo Mateo, isang mapanlinlang na ngiti. Napakalambot mo pa rin, Apo. Ngunit huli na ang lahat. Ang Alonso ay tapos na. At ikaw ay parte na ng kasaysayan. Hindi pa tapos, Lolo. Sabi ko, ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Ang katotohanan ay mananaig. Umalis ako sa kanyang bahay. Ang aking puso ay puno ng sakit at galit. Kailangan kong bumalik kay Sebastian. Kailangan kong sabihin sa kanya ang lahat. Nang makabalik ako sa Alonso Mansion, nakita ko si Sebastian na nakaupo sa sala. Ang kanyang muka ay puno ng pagod. Ang mga balita sa TV ay patuloy na naglalahad ng pagbagsak ng Alonso Corp. Sebastian, bulong ko. Nag-angat siya ng ulo, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Selly, bakit ka pa nandito? Kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Ang lolo ko, siya ang nagplano ng aksidente mo. At si Ricardo Alonso ay kasabwat niya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Alam ko na, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig. Nakuha ko ang ebidensya, ang mga transaksyon, ang mga pagpupulong. Si Ricardo ang nagbigay ng lahat ng impormasyon kay Don Mateo. Ngunit hindi mo alam ang buong kwento. Sabi ko, ang aking puso ay kumakaba. Ang lolo ko at ang iyong ama ay dating matalik na magkaibigan. Ngunit niloko siya ng iyong ama. Kinuha ang lahat sa kanya. Kaya niya ginawa ang lahat ng ito. Isang matagal na katahimikan. Ang mukha ni Sebastian ay puno ng sakit. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa inaakala niya. Hindi ko maintindihan. Bulong niya, ang aking ama. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin iyon. Sebastian, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Maari nating ilantad ang lahat. Ang katotohanan tungkol sa Alonso Corp. At ang katotohanan tungkol kay Lolo Mateo at Ricardo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Bakit mo pa rin ginagawa ito, Selly? Bakit ka pa rin nananatili? Hindi ito tungkol sa paghihiganti, Sebastian, sabi ko. Ito ay tungkol sa katarungan. Para sa iyong mga biktima, para sa aking mga magulang, at para sa iyo, para makakuha ka ng kapayapaan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi tayo susuko. Lalaban tayo ng magkasama. Isang mahabang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, naramdaman ko ang kanyang kamay na mahigpit na humawak sa akin. Isang senyales ng pagtitiwala. Isang senyales ng pag-asa. Paano? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Alam ko kung paano. Sabi ko, mayroong isang huling ebidensya, isang audio recording, ang pag-uusap ni Lolo Mateo at Ricardo tungkol sa aksidente mo. Narinig ko yon sa cellphone ni Lolo Mateo. Kaya kong kunin yon. Naramdaman ko ang pagkabigla ni Sebastian. Kung totoo yan, Selly, maari nating ilantad ang lahat. Kailangan natin yan. Ang telepono ni Lolo Mateo. Ang audio recording. Iyon ang kaisa-isang huling ebidensya na kailangan namin. Ang aking puso ay kumakaba habang naglalakad ako sa pasilyo ng Alonso Mansion. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking cellphone. Sigurado ka ba, Selly? Tanong ni Sebastian, ang kanyang tinig ay nag-aalala. Delikado ito. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Para sa katarungan, Sebastian, para sa mga magulang ko, at para sa iyo. Ginabayan ako ni Sebastian, ang kanyang kamay ay nasa aking balikat, patungo sa isang malaking event hall. Ang Alonso Corp ay magsasagawa ng isang kaganapan para sa mga stakeholder, isang pagtatangka upang muling maibangon ang kanilang pangalan.
Ngunit sa halip na pagbangon, ang kaganapang ito ay magiging lugar ng kanilang pagbagsak at pagbangon ng katotohanan. Nang makarating kami sa event hall, ang ingay ng bulungan at ang flash ng mga kamera ay sumalubong sa amin. Nakita ko si Lolo Mateo at Ricardo Alonso sa entablado. Nakangiti, tila nagtatagumpay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasinungalingan. Sebastian, bulong ko. Narito na sila. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Huwag kang matakot, Sally. Magkasama tayo. Di umakyat kami sa entablado at ang lahat ay napansin ang aming presensya. Ang ingay ng bulungan ay tumindi. Si Lolo Mateo at Ricardo ay nagulat nang makita kami. Ang kanilang mga ngiti ay naglaho. Sebastian, sabi ni Lolo Mateo, ang kanyang tinig ay matigas. Ano ang ginagawa mo dito? Ang Alonso ay tapos na. Hindi pa tapos, Lolo Mateo. Sabi ni Sebastian, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Ang katotohanan ay hindi kailanman matatapos. Kinuha ko ang aking cellphone. Mayroon po kaming ebidensya, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig ngunit matatag. Isang audio recording, ang pag-uusap ni Don Mateo Rivera at Ricardo Alonso tungkol sa aksidente ni Sebastian. Nagsimula ang gulo. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magtanong. Ang mga flash ng kamera ay mas matindi. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Lolo Mateo, malamig at puno ng paghihiganti, ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang aksidente ni Sebastian ay isang paraan para mahina ang Alonso, para madali natin silang pabagsakin. At pagkatapos, ang boses ni Ricardo. Huli na ang lahat. Ang Alonso Corp ay magiging akin. Ang audio recording ay nagdulot ng isang malaking gulo. Ang lahat ay nagulantang. Ang mga mukha ni Lolo Mateo at Ricardo ay namutla. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nalantad. Mga sinungaling! Sigaw ng isang mamamahayag. Mga kriminal! Sabi ng isa pa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mga pulis kasama si Attorney Reyes, Don Mateo Rivera at Ricardo Alonso. Sabi ng pulis, inaaresto po kayo sa kasong konspirasyon, pagtatangkang pagpatay at pandaraya. Ang dalawa ay pilit na lumaban, ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nalantad. Sebastian POV, naramdaman ko ang paghawak ni Sally sa aking kamay. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang katotohanan ay lumabas. Ang mga biktima ng Project Hope ay makakakuha ng katarungan. Ang aking pamilya ay malilinis. At ang aking aksidente, hindi na ito isang misteryo. Sa loob ng mga sumunod na buwan, ang Alonso Corp ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Ibinigay ko ang lahat ng aking oras at lakas sa pagtulong sa mga biktima. Itinatag ko ang Alonso Healing Foundation, isang pondo para sa mga medikal na proyekto sa komunidad. At ipinangako kong gagawin ang lahat upang muling maibalik ang tiwala ng publiko. Sa tulong ni Sally, itinayo namin ang isang state-of-the-art na rehabilitation hospital na pinangalanang Project Hope Center. Ito ay isang sentro ng pag-asa, isang lugar kung saan ang mga taong may kapansanan at mga biktima ng mga trahedya ay makakakuha ng suporta at pagpapagaling. Ngayon, sa araw ng pagbubukas ng Project Hope Center, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang mga ngiti ng mga pasyente at ang kanilang mga pamilya ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal nang nawala. Nakatayo ako sa entablado. Ang mikropono ay nasa aking kamay. Narinig ko ang bulungan ng mga tao. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa akin. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ko. Ang aking tinig ay matatag. Ang Project Hope Center ay isang simbolo ng pagbabago. Ito ay isang paalala na ang bawat pagkakamali ay maaaring maging simula ng isang bagay na mas maganda. Ito ay isang patunay
na ang pagpapatawad at pag-asa ay mas malakas kaysa sa galit at paghihiganti. Pagkatapos ng aking talumpati, lumapit sa akin si Sally. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamalaki. "Magaling ka, Sebastian," bulong niya. Ngumiti ako. "Salamat, Sally. Dahil sa'yo, nagawa ko ito." Niyakap niya ako at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanyang init, ang kanyang pagmamahal, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa ay tila nawala. Pagkatapos, isang bagay ang nagpabago sa lahat. Naglakad ako pababa sa entablado. Ang aking mga paa ay matibay. Hindi ko hinawakan ang kamay ni Sally. Hindi ko ginamit ang aking tungkod. Naglakad ako ng mag-isa. Ang mga mata ni Sally ay lumaki sa pagkabigla. Isang malaking ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang mga tao ay nagpalakpakan. Hindi pa rin ako nakakakita. Ngunit sa sandaling iyon, mas malinaw ang nakikita ko kaysa sa dati. Nakita ko ang hinaharap. Sally, POV, napakagat ako sa aking labi. Pilit na pinipigilan ng luha. Si Sebastian, naglalakad siya ng mag-isa. Walang hawak, walang tungkod. Ang kanyang tindig ay matatag, puno ng kumpiyansa. Ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang pisikal na paggaling. Ito ay tungkol sa kanyang paggaling ng kaluluwa. Lumapit ako sa kanya. Ang aking puso ay puno ng pagmamahal. "Sally," sabi niya, ang kanyang tinig ay malambot. "Salamat sa lahat. Ngayon, malaya na ako. Malaya tayo." Tumingin ako sa kanya. "Hindi ako aalis, Sebastian," sabi ko. "Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa responsibilidad, kundi dahil mahal kita at naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa pagbabago mo." Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa sa araw. "Mahal din kita, Sally." Nakangiti kami sa isa't isa. Ang aming mga kamay ay magkahawak habang tinitingnan namin ang Project Hope Center. Ang ospital na ito ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang simbolo. Isang simbolo ng pagpapatawad, isang simbolo ng pagbabago, at isang simbolo ng pag-asa. Ang aming kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapagaling. Ang pag-ibig ay hindi maaaring burahin ang nakaraan, ngunit ang tapang na umako ng responsibilidad at ang kakayahang magpatawad ay maaaring magbukas ng isang bagong kinabukasan para sa parehong pamilya. Isang kinabukasan na puno ng pag-asa at pagmamahalan. At dito nagtatapos ang kwento ni Sally at Sebastian, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, sakit, ngunit higit sa lahat, pag-asa at pagmamahalan. Sa bawat pahina at bawat kabanata, kasama ko kayong naglakbay sa mundo ni Sally at Sebastian. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa kwentong ito. Hindi ko inakala na ang isang ideya ay magiging isang malalim na karanasan, hindi lamang para sa akin bilang manunulat, kundi umaasa akong para din sa inyo bilang mga tagapakinig. Bawat salita, bawat emosyon ay inukit mula sa puso upang maipakita ang tunay na kapangyarihan ng pag-ibig at pagpapatawad. Ang paglikha ng anghelo at ang apoy ay naging isang personal na paglalakbay. May mga sandaling naramdaman ko ang kirot ng pagtataksil, ang bigat ng galit, at ang pagkabigo ng mga pangarap. Ngunit sa bawat pagsubok na pinagdaanan ni Sally at Sebastian, nakita ko rin ang pagbangon ng pag-asa, ang init ng pagmamahal, at ang kakayahang magpatawad. Ito ang mga mensahe na nais kong ibahagi sa inyo, na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong laging liwanag. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa. Ito ay tungkol sa pagtanggap, pag-unawa, at ang tapang na baguhin ang nakaraan upang makalikha ng mas magandang kinabukasan. Ang kanilang kwento ay paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kapangyarihan o kayamanan.
kundi sa kakayahang magmahal, magpatawad, at umako ng responsibilidad. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat kilig, bawat sakit, at bawat aral na itinuro ng kanilang paglalakbay. Sa muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, mahal kong mga tagapakinig. Sana ay naiwan kayo ng kwentong ito na may puso na puno ng pag-asa at pagmamahal. Huwag nating kalimutan na ang bawat pagtatapos ay simula rin ng panibagong pag-asa. Ikinagagalak kong malaman ang inyong mga saloobin at damdamin sa kwentong ito. Hanggang sa muli.